Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang last part ng ating story. Lumipas ang isang linggo at naging busy ako sa mga negosyong hinahawakan ko. Nagkaroon ng problema sa isang kliyente namin, kaya ito ang tinutukan ko. Hindi ako masyadong nakakapag-isip ng kapilyuhan dahil mas priority ko kung paano masusolusyonan ang sigalot sa loob ng kumpanya. Paminsan-minsan, dumadaan sa aking isipan ang pagkasabi ko kay babe at minsan sa asawa ko. Pero nagagawa ko naman tong pigilan dahil nga sobrang busy sa trabaho at sa iba pang bagay. Sabado, bumisita ang parents at in-laws ko for weekends bonding. Nakatanggap si Mrs. ng tawag galing Pampanga. Nakikiusap si Manang Tere na ipasundo siya at natapos na raw ang inaasikaso niya ron. At dahil nga sa kasagsagan ng lockdown, hindi pwedeng mag-commute and we need her badly. Sa kasamaang palad, si Manong Andoy, ang company driver ng parents ko, ay hindi pwedeng sumundo kay Manang dahil may appointment pa sila mamayang hapon sa kumpanya. Kaya nagpa siya si Mrs. na ako na lang ang sumundo kay Manang mamayang hapon sa Pampanga at pumayag naman ako. Besides, malapit lang naman at wala naman akong gagawin dahil Sabado naman. Sinubukan kong ayain si Angie na samahan ako, pero sumabat ang biyanan ko na hindi pwedeng iwanan ni Angie ang mga bata at baka hanapin siya. At syempre, hindi mababantay rin Mrs. dahil may tinatapos siyang report sa mga models niya. Nalungkot ako dahil mas mapapadilisan ang biyahe if may nakakaalam ng area nila sa Pampanga at mabilis kong masusundo si Manang. Minsan hindi ko maintindihan tong biyanan ko kung nagsiselos ba siya o naghihinala sa amin ni Angie. Pero sa totoo lang, may punto naman siya Baka mahirapan nga naman sa pag-aasikaso si Mrs. sa kambal namin. Kaya I decided to go alone. Dinala ko na lang ang SUV na matagal nang hindi nagagamit dahil baka maraming bit-bit si Manang. Hiningi ko kina Mrs. ang address at tinry kong isearch ang location, Bioways at yun nga. Mga 4:30 p.m. ay nandoon na ako kina Manang kung walang traffic sa daan. I decided to wear short and sando na nakapagbigay sa akin ng napakapoging looks. Sa kasagsagan ng biyahe, nakikita kong dumidilim ang kalangitan at mukhang bubuhos ang napakalakas na ulan. Nasa San Fernando na ako nung bumagsak ang ulan na may kasamang kulog at kidlat. Medyo bumagil ako sa pagtakbo, papunta sa liblib na lugar ng San Isidro, Guagua. At doon, pinakiusapan ni Manang na ipasundo ako sa kanyang apo dahil nga umuulan. Peter ang pangalan ng susundo sa akin. Pinarada ko ang kotse sa may bandang gilid ng kalsada papuntang bukid and still umuulan pa rin at may malakas na kulog at kidlat. Good afternoon po sir, kayo po ba si Kuyang Mateo? Tanong ng binata at tumango ako. Yes, ako nga, ikaw ba si Peter? Tanong ko. Ay opo kuyang, ako nga po, ang gwapo niyo pala. Ay, nga pala kuyang, sinabi po ni Manang Tere na sundin ko kayo at magpahinga muna kayo sa kubo habang nagpapatila ng ulan. Napakalakas ng ulan at maputik po ang daan kaya maya-maya na raw po kayo babiyahe papuntang Manila. Dagdag pa niya. Sa una, para akong nag-aalangan dahil nga medyo maputik sa daanan at malayo ang kubo na sinasabi ni Peter. Malayuan ang distansya ng mga bahay at medyo maraming puno na nakapalibot sa area nila. Pero nakakahiya namang tumanggi. Baka akala nila masyado akong maarte at hindi marunong makisama. Sure, wait Peter, makikisuyo ako na pakikuha sa compartment ang payong ko para hindi na tayo mag-share sa payong mo. Ang sabi ko. At ayun nga, kinuha niya sa likod at binigay sa akin ang payong.
Naglakad kami sa gitna ng malakas na ulan at medyo maputik nga sa tinatahak namin pero okay lang dahil makwento si Peter at nakakatuwa siya. Napakabait ng binatilyo. Maya-maya nakarating na kami sa kubo kung saan nakatira si Manang. Tumawag si Peter sa labas. Manang Tere! Manang Tere! Andito na po si Kuyang, Manang! At yun nga, pinagbuksan kami ni Manang na nakasuot ng duster. Matamis at maaliwalas ang kanyang mga ngiti. Manang Tere! Abay, napakagwapo naman ang senyorito mo. Akala mo ay artista sa Hollywood. Ang sabi ni Peter. Gwapo talaga yan. At tingnan mo nga't kala mo model. Saad naman ni Manang. Tumawa naman si Peter. Pumasok kami sa bahay ni Manang. Gawa ito sa kawayan at pawit. May mga tumutulo sa bubong dahil nga sa lakas ng ulan. Pero malinis ang bahay. Kahit napakapayak nito. Humingi ng pasensya si Manang sa maliit nilang kubo. Sensya ka na, sir. At medyo di komportable ang bahay namin. Hindi ko na kasi pinagawa pa dahil halos sa Maynila na ako nakatira. Ito po kasing simpleng bahay na naman ako sa aking mga magulang. Togo ni Manang. Wala kang dapat ikabahala. At least, nakapasyal ako sa bahay niyo. Napakalakas ng ulan ngayon. Kaya hirap sa pagdadrive. Halos wala na akong makita sa daan eh. Mag-aalas 6 na din pala at di pa natila. Sir, dito muna tayo. Palipasin muna natin ang malakas na ulan. Total, hindi naman po tayo magko-commute eh. Ang sabi nito. Tumango na lang ako bilang pagtugon. Delikado din kasing bumiyahe nang ganito ang sitwasyon. Naghanda si Manang ng kakaunting hapunan dahil nga baka di makabiyahe kaagad. Nagluto siya ng tinolang native na manok na may papaya. Sinamahan niya ng piniritong tilapia at inihaw na dalag na may buro ng isda na sikat sa Pampanga. Medyo mabaho na maasim-asim. Na tamang-tama sa malamig at maulang panahon. Napasarap ang kain ko. Napagalaman ko na mag-isa lang pala si Manang sa bahay na to at si Peter ay may asawa at anak na at nagpaalam na uuwi na siya kahit napakalakas pa ng ulan. Umuwi na si Peter at nagpaalam sa amin. Manang at Koyang, uwi na po ako at baka nag-aalala ng mga mag-anak ko eh. Mukhang tatagal pa ang ulan, ang sabi niya. Ako naman ay tinawagin ko si Mrs. para makapagpaalam na malilate ang uwi namin dahil parang may bagyo na paparating. Habang kausap ko si Mrs., naramdaman ko ang paghaplos ng pilyang palad sa dibdib ko, papuntang pusod ko, tsaka pumunta sa ilalim ng aking short na sinusubukang gisingin ang aking uhaw at diwa. Hello, Teo? Ang sabi ni Mrs. Han, malakas ang ulan. Baka mamaya pa kami umuwi ni Manang Tere. Ang sabi ko habang walang tigil pa rin si Manang sa kapilihan niya. Teo, are you okay, Han? Parang garal-gal ang boses mo. Sige, kung di ka makabiyahe, bukas na lang, maaga kayong umuwi ha? Malakas nga ang ulan ngayon. Ang sabi pa ni Christine. Yes, Han. At naramdaman ko na lang na nasa paanan ko si Manang Tere. At nakababa ng short ko. At walang sawa siyang nagpakasasa. Kaya hindi ko mapigilang mapasigaw ng bagya. Teo? Teo, Han? Narinig ko ulit si Mrs. sa kabilang linya. Han? Bakit? Sagot ko. Teo? Ano nangyayari sa'yo at nasaan ka ba ha? Panay pa rin ang tanong ni Mrs. Kaya pinilit kong tumayo at kumala sa babaeng gigil na gigil sa akin. Teo, gusto kong makausap si Manang Tere. Baka saang pugid ka pa nagpunta eh. Just to make it sure. Hindi ka maayos kausap eh. Ano bang nangyayari sa'yo at paputol-putol ang boses mo? Tinakpan ko ang audio ng phone at kinausap si Manang. Babe, gusto ka na makausap ni Christine. Ang sabi ko, please, kausapin mo babe. Agad kinuha ni Manang ang telepono, pero wala.
Hindi pa rin siya nagpaawat sa pag-upload sa akin sa kung saan-saan. Huwag kang mag-alala, Ma'am Christine. Maayos naman si Sir. Uuwi din kami pag tumila ang ulan, iha. Hayaan mo, may hinanda akong piniritong tilapia dito para sa kanya. Masarap ang tilapia sa Pampanga, iha. Tiyak na hindi magugutom ang mister mo. Kumakain nga kami ngayon At ang batang to, sabik na sabik pala sa putahe ng Pampanga. Oh, hinay-hinay lang, iho. Hindi ka mauubusan. Ang drama pa niya sa misis ko. Pero ako naman, iha. May nakahanda ding dalag pero para sa akin lang yun. Paborito ko ang malaking dalag Okay, Manang. Salamat Teo, ingat kayo And I love you, Han. At binaba na ni Mrs. ang telepono. At yun na nga ang sinyalis na pwede na namin gawin ang nakakabaliw at nakaw na sandali namin ni Babe. Nagkatinginan kami sandali ni Manang. Ang gwapo mo, Mat. Sa wakas na solo din kita. Ito nang pinakahihintay ko. Ang sulitin natin ang magdamag. Kayang-kaya ko pa, Mat. Malakas pa ang pilyang to. Namiss mo ba ako, Mat? Namiss mo ba ang kakaibang langit? Oo, babe. Tugon ko habang naglalakbay na ang aking labi sa leeg niya at habang tinatanggal ang strap ng kanyang duster. Tinanggal niya rin ang sandong suot ko na basang-basa sa pawis. Hindi ko maintindihan. Napakalakas ng ulan pero pawis na pawis kaming dalawa sa sobrang gigil namin. Pinahiga niya ako sa sahig na yari sa kawayan at naramdaman ko ang lamig sa likod. At sumampa siya sa akin. Ako ang bahala sa'yo, baby. Nagpalakas ako dito sa Pampanga para sa'yo. Susulitin ko ang araw na to, baby Mat. Ngumiti siya at may inabot siya sa mesa na garapon at punong-puno ito ng kakaibang dahon na may tubig. Isinali niya to sa tasa at ininom. Tinanong ko siya, ano yan? Pampagana at pampalakas, babe? Ang pilyang sabi niya. Pinainom din niya ako at naramdaman kong may parang apoy na gumuhit sa lalamunan ko, papunta sa aking bandang ibaba. Lalong nag-alab ang aking pakiramdam at lalo akong nakaramdam ng uhaw. Sa puntong yun ay wala na kaming sinayang pa na oras at halos mabaliw kami ng matamasang muli ang pag-iisa naming dalawa na nagdala sa amin sa tunay na alapaap. Halos 1 oras kaming nagpakasasa. Kita ko ang luha at saya sa kanyang muka. Nakakagat labi pa to habang nakatingin lang sa aking mga mata. Maya-maya ay bumulong siya sa akin. Labas tayo, Mat? Maligo tayo sa ulan? Nagtaka ako at nabigla sa sinambit niya. Para siyang dalaginding na nagyaya na magtampisaw sa ulan. Tinanong ko siya kung di siya malalamigan. Bumulong ulit siya sa akin. Paiinitin natin ang lakas ng buhos ng ulan. Kinuha niya ang kamay ko at niyakag ako sa labas. Para akong robot. Isang matangkad at gwapong lalaki na napapayag sa kakaibang trip nito. Nakaramdam ako ng lamig at tinawanan niya lang ako. Paano kaya natitiis ng isang 70 anyos na babae ang ganito kalamig na panahon? At nakuha pang tumawa. Pinahiran niya ako ng langis at unti-unting nawawala ang lamig. Mainit na halik ang ginawad namin sa isa't isa sa gitna ng ulan. Maya-maya ay niyaya niya ako sa ilalim ng puno na may lamesang pinagputulan ng malaking puno. Tumalikod siya sa akin at yumukod sa mesa. Tuluyan na naman kaming nagpadala sa agos ng kasalanan. Dahil sa matinding tinatamasa, ay nawala ako sa katinuan at napayakap ako ng maigpit sa likuran niya. Magkadikit ang aming katawan sa gitna ng ulan. Kakaibang experience ang naranasan ko sa babaeng to. May gayuma yata siya at napakalakas niya.
Walang habas naming pinagsawaan ang isa't isa habang nagsasanib ang aming mga labi. Saksi ang dalawang kalabaw na nakatali sa ilalim ng puno sa mainit na pagsasalo namin ni Manang Tire o babe ng buhay ko. Matapos kaming makontento, ay binuhat ko siya tsaka dinala sa kanyang kubo. Binaba ko siya at inutusan ko siyang magpunas na at magbihis. Kinuhaan niya ako ng tuwalya para makapagpunas din ako. Nagsuot siya ng manipis at lumang duster na puti. Sinuot ko na rin ang sando at saka itinapis ko na lang ang maliit na tuwalya sa bewang ko. Nakita ko siyang naghahanda ng may init na kape na gawa sa dahon para sa aming dalawa at umupo paharap sa akin. Naghapag din siya ng kakaibang kakanin at yun ang kinain namin habang nag-uusap. Hindi na ako nahihiyang magtanong sa kanya kung bakit nag-umpisa ang pagkahumaling niya sa akin. Nag-umpisa daw ito noong naging mag-boyfriend kami ni Christine. Simula noon, naging tagahanga ko na siya dahil malimit akong nakikita dati na naglalaro ng basketball sa PBA. Lalo siyang nagkaroon ng interes nung kinasal kami ni Christine dahil sa mismo ang nag-volunteer na mag-alaga sa aming kambal para lalo siyang mapalapit sa akin. Pinaghandaan niya ang pagkikita namin. Noong una, aminado siyang imposible na maakit ako dahil nga sa edad namin at itsura niya. Pero dahil sa pagpupursige, nagpalakas siya. Uminom siya ng mga multivitamins at inumpisahang mag-zumba sa rooftop kasama si Angie. Mahirap noong una, pero para sa'yo, kakayanin ko. Sambit pa niya. Until one time, naisipan niyang subukan akong akitin. At yun na nga, natukso ako at isang lihim ang natuklasan ko. Sinikap niyang lagyan ng gayuma ang kaping iniinom ko para mahalina ako sa kanya. Nabigla ako sa sinabi niya, ngunit sa isang katulad ko, imposibleng paniwalaan ko to, kaya tumango na lang ako. Pero naisip ko rin, kaya siguro ako na-addict sa kanya. Ikaw ang nakauna sa akin, Matt, dahil mahal kita. Simula nung mamatay ang nobyo kong sundalo, isinarado ko na ang puso ko. Sinikap kong abalahin ang sarili ko sa pag-aalaga kay Christine at sa kambal ninyo. Para akong teenager, nasabik na mapansin mo. Hindi ko alam kung bakit. Sobra-sobra ang paghanga ko sa'yo, babe. Kaya kong maging kabit at laruan mo, Matt. Pagbibigyan ko ang nais mo. Ang pangangailangan mo na hindi maibigay ng mga nagagandahan at batang babae. Sisikapin kong pagsilbihan ka. Magpapalakas ako para sa'yo. Bago man ako pumanaw, maramdaman kong magmahal ulit. Maramdaman ang sarap ng pag-ibig. May nararamdaman ka na ba sa akin, Matt? Tanong niya. Tumango ako bilang pagtugon at naiyak siya sa tuwa. May nararamdaman ako sa'yo, babe. May mumunting damdamin akong nabubuhay. Pero sana, maging sekreto natin ang bawal na pag-ibig na to. Dahil mahal ko rin ang asawa at anak ko. Hindi ko sila kayang mawala sa akin. Huwag nating hayaang husgahan tayo ng mundo. Lalo na ikaw. Walang masamang magmahal kahit anong edad at estado man. Ang mahalaga ay yung wagas at tunay. Hinihingi ko ang respeto mo. Alam kong maibibigay mo yon dahil mas nakakatanda ka sa amin. Hahatian kita ng atensyon ko. Sambit ko, sabay halik sa labi niya. Salamat, Matt. Ipinapangako ko na mamahalin kita ng sobra. Pati na rin si Christine at ang kambal. Makakaasa ka na magiging sekreto to. Mananatili akong babae na nasa dilim hanggang sa huling hininga ko. Pagsisilbihan kita sa abot ng makakaya ko. Tugon ni Manang Tire. Unti-unti siyang lumapit sa akin at binigyan niya ako ng mainit at matamis na halik na siyang nagdala sa amin sa kwarto niya para tahakin pang muli ang tunay na rurok.
Hanggang dito na lang po ang ating kwento at sana ay nagustuhan nyo.